Ayan po, isa hong abogado po mga kabida, no? Hindi lang po simpleng abogado, kundi isa hong law professor. Okay? Nagtuturo po ng batas mga kabida, no? Ang nag-react dito ho kay Senator Tito Soto, ano, mga kabida, sa kanyang ginawa po sa Korte Suprema. Lalong-lalo na po yung pagkontra po niya, no, mga kabida, sa naging desisyon po ng SC doon ho sa articles of impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte, kung saan po idiniklara pong unconstitutional o labag po sa saligang batas po, ano, mga kabida. Sa madaling salita, ibinasura po ng SC yung articles of impeachment na inihain po makabida ng House of Representatives sa Senado. Okay? So, ito po, isa hong abogado. Sino po ito mga kabida? Ito po ay si Attorney Mox. Isa hong law professor mga kabida. Okay? Pinuna niya ito hong ginawa po ni Senate President Tito Soto sa Korte Suprema, kung saan po ay sabi po ni Attorney Mox, halata po na kulang ho sa kaalaman at understanding po, ano, sa saligang batas mga kabida, ito kong pinakamataas na senador, ano, sa Senate mga kabida, kasi siya po ang Senate President, ano, so pinakamataas po yon. Alright? Ito yung kanyang post sa kanyang Facebook account, ano, mga kabida. Imagine, pinakamataas na rank sa House of Senate, tapos kini-question ang function ng Supreme Court about the impeachment proceedings. Mukhang may hindi nagbabasa ng constitutional law, with regards to the Supreme Court's authority over the interpretation to its constitutionality. Kahit na sabihin natin na hindi siya nag-law school, kasama dapat yan sa responsibilities niya na alamin. Legislature yan. Mapahiya kayo niyan. Nako. If he was my former estudyante, tapos nag-o-oral siya sa akin, at yan ang argument niya, patatayuin ko yan for the rest of the hour in my class. At 5-0 ang score niya. Forthwith. So bagsak po, ano? 5.0, mantakin mo yan. Kung naging estudyante po niya, ito hong si Senate President Tito Soto, ano? Bagsak po mga kabida, ano, sa constitutional law, ito hong si Senate President Tito Soto, ano. Ang punto po niya dito, ano, ganito. Nasa pinakamataas po, ano, na posisyon ito hong si Senate President Tito Soto sa Senado, ano, bilang Senate President. Natural po yan mga kabida, no, na malawak yung inyong kaalaman po, no, lalong-lalo na po sa ating saligang batas. Mantakin nyo, tagagawa po ng batas, tapos kulang mga kabida yung kanyang kaalaman, yung kanyang pagkakaintindi ho sa saligang batas at ng function po ng Korte Suprema, ano, mga kabida. Diba? Yung pag-question pa lang niya mga kabida, doon ho sa authority po ng Supreme Court to interpret, okay, sa batas, okay, sa procedure, mga kabida, wala na po yun eh. Bagsak na po yun, mga kabida. Hindi po niya naintindihan ang function ng Korte Suprema, mga kabida. Yun yung malinaw po. Okay? Mantakin nyo. Ini-question pa po niya yung integrity po ng mga maestrado, ano, mga kabida. Okay? Nagkamali daw ng interpretasyon. Yung 13-man, okay? 13-man na panel po, ano, diyan po sa Korte Suprema. Unbank po yun. Okay? Unbank po yun. Ibig sabihin po, sila lahat dapat. Kaso lang po, 13 lang po ang nag-deliberate po, no? Ewan ko yung dalawa. Baka naman po nag-abstain, mga kabida, no? Pero sapat na po yung 13 justices po, ano, para po desisyonan itong articles of impeachment, mga kabida. Hindi po ako naniniwala ho na nagkamali po, ano, ang Korte Suprema, mga kabida, as alleged by Senate President Tito Soto, ano? Kasi unang-una po 13 maestrado yan, mga kabida. Okay? Maliit lang po yung tsansa po, ano, na magkamali sila, ano? Maliban lang po siguro, ano, kung nagkakaintindihan po yung 13, ano, pinag-usapan po nila yan, ano, deliberately, dinesisyonan po nila, mga kabida,
na ito yung kanila hong argumento, ano, para desisyonan ito hong articles of impeachment. Pero malabo po yun mga kabida, no? Yung mga maestrado na yan, meron po yung mga integridad. May legacy yan, ano, na gusto ho nilang patunayan po, ano, mga kabida, bago ho sila magretiro eh. Diba? Kaya imposible po na nagkamali. Tapos sasabihin po ni Senator Tito Soto, ano, that the Supreme Court amended the Constitution unconstitutionally. Okay? Ibig sabihin ba, nagkamali ho sila? Labag sa saligang batas yung kanilang decision po, ano, sa articles of impeachment, mga kabida? Oh, come on, Mr. Senate President. Oh, ito patunay, abogado na, professor ng batas, ano? Hindi ka nagbabasa ng constitutional law. Supposedly, dapat gawin mo yan kasi po, Senate President ka, kabilang po yan dun ho sa responsibilidad mo. Okay? Tagagawa ka ng batas, tapos wala kang alam sa Constitution. Wala hong problema po makipag-argue po makabida sa desisyon po ng SC. Kasi karapatan po natin yan ano? Enshrine yan sa ating saligang batas, ano? Yung ating opposition, okay, sa mga bagay-bagay na sa tingin po natin makabida, mali. Pero kung paratangan mo ang isang institusyon katulad ng Korte Suprema, okay, na inamyandahan po ang Constitution unconstitutionally, tapos paratangan mo na ang Korte Suprema ay na-misinterpret po nila itong decision nila about sa articles of impeachment, ibang usapan na po yun, ano? Okay? Hindi na yun pagre-respeto sa institusyon. Mambabastos na po yun. Okay? Mga kabida, ano po? Kaya siguro, ano, umuugong po itong balita, no, na palitan na raw itong si Senate President Tito Soto, mga kabida, no? Bilang Senate President dyan po sa Senado, dahil ho dito sa kanya hong ginawa, no? Tila posibleng nahihiya po siguro itong mga ilang senador sa kanya hong ginawa o hindi po nagustuhan po mga kabida ng ilang mga senador na mga kasamahan po niya sa majority, ano? Yung kanya hong ginawa po sa Korte Suprema. Okay? Oh. Meron po akong nakitang lineup ng mga pangalan po ng mga senador, although hindi ko po masabi na verified yun, ano? Pero yun daw yung bagong majority, ano, mga kabida, ano po. Pero titingnan natin kung mangyayari po yan, ano. Pero posibleng merong mga reservations na po, ano, itong mga kapwa senador po, ano, ni Senator Tito Soto, mga kabida, ano, dito ho sa kanya hong ginawa laban ho sa Korte Suprema, ano po, mga kabida. Okay? Nakakahiya po yun Kulang ka sa understanding sa ating saligang batas, sa constitutional law, tapos ganun ka mag-asta para kang abogado, ano? Parang legal luminary po, ano, na nakipag-argue po sa Korte Suprema, ano po? Dahil nagkamali daw, ano, ang Korte Suprema, mga kabida, sa kanilang desisyon. Sino pala yung tama? Ikaw? Si Senator Tito Soto yung tama? Sana sumali siya doon ho sa deliberation. Di ba? Kaya mayroon pong pabiro po, ano, sa kanya mga kabida na dapat po ay itong si Senator Tito Soto mag-apply po bilang Associate Justice. Kasi mas magaling pa ata ito, ano, kaysa mga maestrado po, ano, mga kabida. Mantakin nyo, hindi po abogado, pero pinuna po niya itong mga maestrado na napakalawak na po yung kanilang experience, mga kabida, sa batas na nagkamali daw sa kanilang interpretasyon. Again, wala hong problema kung mag-oppose man tayo, ano, doon ho sa desisyon po ng SC. Kasi hindi naman talaga lahat, ano, ang natutuwa doon ho sa desisyon. Mixed reaction po yung desisyon po ng SC, ano, mga kabida. Meron pong sumang-ayon doon ho sa desisyon, meron pong kumontra sa desisyon, katulad na lang po ni Senator Tito Soto, ano, mga kabida. Pero that's part of the game, Ganun talaga yun, Function po yun ng Korte Suprema to interpret. Whether mali man po ang Korte Suprema o tama, that's part of their mandate. So wala ho tayong magagawa doon, tanggapin po natin yon, mga kabida. Tapos dahil hindi ho nakuha ni Senator Tito Soto yung kanyang gusto na pumabor sa
impeachment, mga kabida, ito hong Korte Suprema. Ngayon, meron na naman po siyang note po, ano, na charter change. Okay? Galawin po ang saligang batas, ano, para lang po makorek yung decision daw, ano, ng Korte Suprema. Di ba? Yung mga ganung asol, parang spoiled brat po yun, ano, mga kabida. Kung hindi lang po nakuha yung kanyang gusto, ganun na po yun, ano. Okay, parang magdabog na po. Di ba? Mga kabida, gagawa po ng paraan para makakuha po ng pansin, ano? Gaya na lang dito ho sa constitutional amendment. And do you think yung constitutional amendment po, ano, mga kabida, popular po yun? Hindi. Hindi po, sa totoo lang. O tingnan yung nangyari ho doon sa naunang proposed constitutional amendment po, ano? Yung tinawag po nila dati na PI, People's Initiative. Diba? Ang dami hong nagalit ng mga tao po, ng mga Pilipino po doon, ano? Kasi nangangamba po ang mga Pilipino kapag binuksan niyang konstitusyon na yan for possible change, wala hong kasiguruhan po, mga kabida, na pati yung term limits ng presidente hindi ho galawin. Okay? Kaya be careful doon ho sa proposal na yan, ano, mga kabida. Baka matrap po tayo doon. Alright? Dahil lang po sa desisyon ng SC, ganun na po. Constitutional amendments na kaagad, ano, mga kabida? Diba? Diba? Oh. Yun po, no? Sana ma-realize din ni Senator Tito Sotto na hindi ho siya abogado. Okay? Wala ho siyang karapatan, ano, to argue the magistrates or the justices, ano, of the Supreme Court, mga kabida, na meron na pong malawak na karanasan pagdating ho sa batas, mga kabida. Wala ho sa kalingkingan po, ano, ito hong si Senator Tito Sotto. Sana tigil-tigilan na po niya yun, mga kabida. Diba? Imbes na makakuha po siya ng simpatsya, no? Mas lalo hong lumayo yung tao sa kanya, no? Dahil ho sa kanya hong ginawa. Okay? Yung hindi ho niya pagrespeto po, ano, sa naging desisyon po ng SC, ano po, mga kabida. Alright? Para sa mga hindi pa po subscribers sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.